Okay, ito abihan ito mga Bible sa Revelation chapter 20 verse 5 and 6. Revelation chapter 20 verse 5 and 6. Sonda sa inyong mata kung pasahon din The Bible says, "But the rest of the dead live not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection, and such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years." So ang atong hisgutan ining kabuntagon about sa gitawag og seven resurrections. Kung ato makita diya na gitawag first resurrection, kung ato lang yung kung sa duha lang katao sa unsaved ug dili saved, so duha lang. Himo lang duha. Pero naay mga event sa Bible nga mao ni siya na resurrect, mao ni siya na resurrect, mao ni siya na resurrect. So atong titulan og seven resurrections. So we are sa gitawag og in the series of messages the number 7. So last Sunday atong gisgutan ang gitawag og seven judgments. Manata seven judgments, seven dispensation, seven baptism. Last week pagyod, seven mysteries ato ang balik katong seven mysteries katong gi-reveal gyud si Ginoo ngadto kang Paul. So na atong gisgutan atong milabay nga or ato pang miagi nga Sunday. So naata sa number 7. Unsa gini number 7? It's a perfect number. It's a number of completion, especially sa creation sa Ginoo. Ato makita nga 7 days, no? 7 days creation. Pag-abot sa 7 ka adlaw, he rested. So maybe ato po nang i-tackle, it is because there is a gitawag og type nanang gitawag 7 days of creation. Ato makita na nga type na siya sa gitawag og 7,000 years ang gitawag og human history. So type na ang gitawag og 7 days nga creation. So gitawag og 7,000 human history. Manang pag-abot sa gitawag og ika-7 nga adlaw, 6 days yang gi-create ang mga butang aning kalibutan. After 6 days, at the 7th day, he rested. Picture siya sa gitawag og millennial reign nga 1,000 years. Because one day of the Lord is 1,000 years para sa ato. So karon atong hisgutan ning gitawag 7 resurrection. So mag-focus ta sa ato ang timeline. So this is the law. Or the church.
tribulation, and kingdom. So atong ibutang sa chronological nga order ang mga resurrection niya atong makita di sa Bible. So daghanig mga 7 sa Bible atong dapat nga matunan usab. So mo ni ang atong matakol ining kabuntagon karon. So ano ato ning hisgutan? It is because there are a lot of groups, a lot of siguro especially even sa ato ang panahon karon, there are denominations or there is a denomination, siguro kung isa raman siguro ni, they don't believe dunay resurrection. Sa time ni Christ, naapoy mga tao nga di mo tuog og resurrection. Sa ato na makita sa Matthew chapter 22, sa time ni Christ, naa na ning mga tawhanan ni. So kung kining mga tao pud karon nga di mo tuog dunay resurrection, sumo ni ilahang mga kaubanan. Matthew chapter 22-23. Iyon di ang pulong si Ginoo, verse number 23. Ato akong basahon din. Iyon di sa pulong si Ginoo. The same day came to him the Sadducees, which say that there is no resurrection, and ask him. Na mga tao nga di mo tuo nga dunay resurrection. So kini daing mga tao nga di mo tuo og resurrection, mga taong masub-anon. Masub-anon ni nga mga tao nga naman tanaw sila pangalan sad. You see? Diba? Sad. You see? Kita nimo ilahang pagka masulubon. Angayan ra pud ang ilang pangalan. Nga di sila mutuo og gitawag og resurrection. Mo nang sad kini sila nga mga tao. So dunay mga tao sa unang panahon nga di na mutuo nga dunay resurrection. Even sa atuang panahon karon na ay mga grupo nga dili mutuo nga duna man usay kining gitawag resurrection nga may tabo. So that's why ato aning hisgutan, it's because it's very important, and one of our gitawag og diri pod ang gitawag og pinaka foundation or kinang gitawag bag the completion sa gitawag og gospel nga nahitabo, because without resurrection ang atong gospel kulang. Now remember, our gospel is how Christ died. He died by shedding his blood, and then he died for our sins. Number 3, he was buried. And then number 4, he rose again. And number 5, according to the scripture. So ato makita diha nga usa sa mga element sa ato ang gitawag og gospel, isa na niya na ang gitawag og resurrection. Now if there is no resurrection, ingon pa si Pablo, if Christ be not risen, ingon si Paul, we are the most miserable men on earth. Kita ang pinaka-miserabling tao diri sa kalibutan kung si Kristo wala mabanhaw. Miserable ta. Nga naman atong paglaom. Masama itong laoman nga mabanhaw ta sa umaabot. So that is why this topic, it is one of the kining gitawag bag pinaka dako usab nga pagtulunan mahitungod sa ato ang pagkakristohanon. Now, ato ta sa ato ang gitawag og mga resurrection nga pagkahisgutan. First, atong tagaag pagtagad sa ato ang so una itong pagtaga din 7 resurrection. O mabasa pa man siguro ni ato ang kamera. Ang unang tong pagtaga diha
Christ the first resurrection is all about the resurrection of Christ, no? Ang pagkabanhaw ni Kristo Jesus. In the book of Matthew chapter 1, chapter 28, Matthew chapter 28. So, diha na ito makita ang event ug ang gitawag og panghitabo sa maong topic nga atong gisigutan karon. In verse number 1, in the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre, and behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. His countenance was like lightning, and his raiment white as snow. And for fear of him the keepers did shake, and became as dead men. Verse number 5, and the angel answered and said unto the women, fear not ye, for I know that ye seek Jesus which was crucified. In verse number 6, he is not here, for he is risen, as he said, come, see the place where the Lord lay. So in other words, ato nakita din mao ni ang pinaka kanunay ginagamit sa especially during sa gitawag og celebration sa kalibutan nga si Kristo namatay, ilahang gitawag og Semana Santa kuno nya pagka-Domingo ana ilahang mga teksto nga ginapanggamit. It proves nga si Kristo wa nagpabilin diya sa lubnganan. He is not here, for he is risen. So ang unang atong tagaag pagtaga dinhi karon, first resurrection atong tagaag pagtaga, number 1, the resurrection of Christ. So after sa iyang kamatayon sa cross, 3 days after, he was resurrected. So ato makita din nga mao ni ang pinakauna nga resurrection nga nahitabo sa Bible. Na may mga resurrection or kanang gitawag gi-raise, patay, gibuhi. Pero kining gitawag nga pinaka mga major nga mga panghitabo, and some of them kini nga mga tao, they went up there in heaven. Ato makita din So, the resurrection of Christ, atong unang makita din 1 Corinthians chapter 15, this is, kini nga panghitabo, mo ni ang completion sa ato ang gitawag gospel. So, in 1 Corinthians chapter 15, verse 1 and 2, this is our gospel. Mo nang, kanuna ito nang gina-emphasize, this is our gospel. 1 Corinthians chapter 15, 1 through 4. Iyon ang pulong siya diha, moreover, verse number 1, moreover, brethren, I declare unto you the gospel. So there is only one gospel nga gi-declare diri sa Biblia, especially gi-declare ni Apostle Pablo, ni Apostle Paul, sa mao nga gitawag og dispensation of the grace of God. In this dispensation or in this division ato makita din mao ni ang gospel nga i-reveal ni Kristo nga tukang Paul. That is why maybe ako sa ibalik pag-usab ang 7 gospels. It is because wala ko'y gitawag og wala pa ko'y bali post ana sa ato ang social media nga ministry, sa ato ang YouTube ministry. So maybe one day ato ibalik ang gitawag og 7 gospels. So there are 7 gospels also sa Bible ato makita.
Ato naman ang dugay-dugay na nga panahon, pero ato nang sigurong balikan pagbalik yan naman. Daghan gyapon kayo karong tawo di makasabot. Pila may gospel sa Bible? Ang gospel ba nga gi-preach ni Kristo, gospel nga gi-preach ni Pablo parehas, di gyud makadetermine ang tao og parehas bag dili. So walay variation sa ilaha. Daghang kay mga tawo wala kakabalo unsay variation, unsay kalainan sa gospel nga giwali ni Pedro ni Kristo, unsay gospel nga giwali ni Pablo. Sa atong naibaluan atong milabay nga Sunday, the 7 mysteries, kini nga gospel is one of the mystery nga gi-reveal sa Ginoo ngadto kang Pablo. Now when we say mystery, meaning it is not known sa mga previous nga mga tao. Mystery gani. So until ang mystery na reveal, so dito na nahibalaan nga mao na ang gospel. Mao na nga dili ka-determine ang tao ni ana. Si Kristo nagwali siya yang giwali nga gospel. It's not the gospel nga iyang gi-reveal ngadto kang Pablo. Ang iyang giwali nga gospel sa diyang naa siya sa iyang earthly ministry is the gospel of he is preaching the gospel of the kingdom. Now, daghan gana sa Biblia, especially in the book of Matthew, aton apirmi makita ang iyang pagwali, preaching the gospel of the kingdom. Here is the kingdom, the gospel of the kingdom. He is not preaching the grace of God. He is not preaching the gospel of the grace of God. Why? Kay wa pa na ma-reveal. Didto pa niya gi-reveal ang maong gospel sa dihang naa na si Apostol Pablo. Klaro kay sa Ephesians chapter 6 verse number 19 that this gospel is a mystery. Unya gisulti niya sa Romans chapter 16 verse number 25, this gospel was kept secret since the world began. So klaro kayo nga kini nga gospel sikreto da ini. Sikreto ni siya nga gospel. So kining gitawag og resurrection of Christ, mo ni ang ato ang gospel karon. Mo nang ato ang siyang gi-preach, mo ni ang ato ang ginawali. This is the only gospel nga makahatag og kaluwasan sa tao. It is the power of God unto salvation. To everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greeks. So ato makita din nga ingon pa ni Pablo kini nga iyang pag-resurrect yun kining usa sa elements sa gospel or nahimong gospel ug wa si Kristo siguro na banhaw. Ako nang gikaingon kita ang pinaka makaluluoy nga tao. That is why in the book of ako nang kasulti in the book of Romans 16 verse 25, ingon siya diha, now to him that is of power to establish you according to my gospel. Giterm ni Paul nga my gospel because this gospel was revealed to him. Dito lang sa iya gi-reveal. Ingon siya sa Galatians, walay tao nga nagtudlo ani sa iya ha. Wala po niya ninadawat sa mga apostles nga nagtudlo ani sa iya. Kaya nga naman, ang sulod sa mga apostoles sa unang panahon, sa 12 apostles, ang ilahang utok, ang dagan sa ilang utok, is this kingdom. Kung imo nang basahon ang book of Acts, ang naa sa ilang utok, kini. Wala ni sa ilahang panguna-una. Nga naman, kay kini pong body of Christ, one of the mystery. Dito gyapon gi-reveal nga kang Pablo. So sa ilahang paminaw, wala ni siya. Nga naman, sekreto man eh. Until such time nga gi-reveal sa Ginoo nga tukang Paul, dito nahibalan nga na ay body of Christ. Kaya kung wala po ni-reject ang mga Israelites people, dili na po ni mahitabo. Kini na ang mahitabo. Kingdom age ditso. Wala ta karon. Pero pasalamat nga sige lagi gahi og ulo ang mga Hudiyo. Ayo di pa sila gahi og ulo, adi ta ma-appeal sa kaluwasan karon. So kung tiyong basa din siya, my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery. Tanawa ra gud. According to the revelation of the mystery. So this gospel is a mystery according to Ephesians 6:19. Yun siya gi-reveal kini. O nganong gi-reveal nga naman para mahibalan sa tanang mga tao kay sa unang panahon sumpay diha which was kept secret since the world began. So kini di ay nga gospel, sikreto ni siya. Nahimo ra ni siyang nanawon lang ni gospel sa diyang gi-reveal ni Kristo ngadto kang Apostle Paul.
So muna gitawag mga variation sa Bible nga dili masabtan sa daghan kay mga tao. They claim to be a Christian or Kristohanon pod. Pero walay di kahibalo unsay variation sa Bible. That's why dispensationalism or dispensation is very very important. Kining gitawag 2 Timothy chapter 2:15, rightly dividing the word of truth. Mao na pinaka-importante nga gitawag og pagtuon sa pulong sa Ginoo para mabutang nato sa insakto kanus ana siya dapat mabutang kana nga pulong kinahanglan i-rightly divide mo kanus dapat mabutang ano man kay kundi nato na i-rightly divide usahay ang mga pulong nga para diri sa Israelites people. Now remember, this is for the Jew, no? Para ni siya mga Hudiyo. Kini para sa church. Para sa church na siya. Usahay ang mga pagtulon-an diri sa mga Hudiyo, i-apply diri sa simbahan. If wala gani gisulti ni Apostol Pablo sa iyang epistle, meaning dili siya applicable sa tuang panahon. Let's see, for example, mayon ta karog Sabbath day, Sabbath keeping. Kung wala gitudlo diri sa New Testament, dili na to na buhaton. Anong wa ta nag sunod diri og kining gitawag og Sabado or Sabbath keeping, wa ta nagbantay ni ana. Kay wala man gitudlo sa ato ang panahon. So meaning naay mga teaching dinhi nga dili pwedeng butang dinha. Especially pag ang teaching intended para anak nga group. Dahil tulo ka grupo sa Bible, Hudiyo, Hintil, o Church of God. So tulo ka grupo na sila. So naay teaching nga para sa Hudiyo, naay teaching nga para sa Hintil, naay teaching nga para sa body of Christ. So kung ang teaching para sa Hudiyo imong ibutang sa body of Christ, magproblema kita diha. Mawita ng problema ang gitawag, problema kayo ang nagproblema ang mga 70 Adventist unsaon nila pag reconcile nganong daghan man yung mga tao wa na nagbantay sa gitawag adlaw ipapahulay. It is because wala na gi-command sa body of Christ. Because that command is intended para sa mga Jewish people. It is a sign between God and them. Sign nila. So we are commemorating the finished work of Christ. He was resurrected at the first day of the week. So we commemorate sa iyang finished work of redemption. While ang mga Israelites people, they commemorate sa gitawag og finished work of creation. The finished work of redemption. So Christ, si Kristo ang ato ang gitawag og una nga gitawag matun-an diha about sa resurrection. Sa akong timusog basa dinhi, yon diha, moreover brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. So the moment nga imong mahibaluan nga this is the only gospel, mao ni ang pinaka-gospel nga dapat iwali sa mga tao, barugi na mo na gihimo sa mga tao. The moment I understood or sa gitawag og nakita nako nga sakto man ginigyud. Kay dati ang teaching magud namo, teaching sa amo is isara ang gospel. Unsa tong gospel na giwali ni Kristo, maura po na ang gospel giwali ni Pablo. So when I found out gadi day mao, ang gospel karon ra ba nga gipangwali sa daghang kay mga kasimbahanan pero daghan nag-addition. Diri man gutan nagproblema sa mga addition. Daghang dugang. Ang gospel is Biblia, kana ra ang gisulti sa Bible. Now, the moment I understood it, ako nang gibarugan. Barugan ko na ni. So, by which also ye are saved. It is because kini nga gospel, this is the only gospel nga maghatag og kaluwasan sa tao. Ano man, kinsa day ang naa sa maong gospel? It's Christ. Ang siguro sa niya pagpakamatay, wa siya namatay kay naghikog siya, wa siya namatay kay nagsakit siya. He shed His blood. Then,
He died for our sins. So ang kamao din kamatayon para dito sa akong makasalanan, sa sala sa tanang tao sa kalibutan. Ay grupo daw ron diya sa tagom padulong dito. Mga bag-o daw mga doktrina. Igitawagan ko nga, sa mani kao ba nimo ni? Iko di na lahi man doktrina namo. Kay di na magsulwinan kitanan kunong sala sa mga tao gi pasaylo na. Save na daw ang tanang tao. Ingko dili man na ingon ana sa part sa Ginoo. Yes, paid in full. Why problema sa why question sa Ginoo? Kay ang tanan nga sala sa kalibutan gibayra na sa Ginoo, pero naatay responsibilidad nga tao. Dapat una nga makadungog ta, makasabot ta sa gospel, makasabot sa gospel ug motuo ta sa gospel mo na yung responsibilidad sa tao. Kung dili na mahitabo sa tao, masaon niya pagka-save. Walay epekto ang gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo kung di man siya motuo, bisag nakadungog pa siya, unya nakasabot siya, ug di siya motuo, way epekto na sa tao. Dapat kining tulo naanang tulo ka kanang gitawag order sa gitawag salvation, dapat nakadungog ka kay may sulti sa Biblia, kay wa may pagtuo mo abot kung di ka makadungog. Ingon siya diya, kinahanglan na makasabot ka. Unsa ni mo pagtuo di ka kasabot. Then motuo ka, so kanang tulo importante na siya about sa gitawag kumiskot tag salvation. Mo nay part sa tao. Na kun imo nang kuhaon, bisan pag si Kristo namatay na 2,000 years ago, almost 2,000 years ago, wala gyapon to epekto sa tao nga wa makadungog, wa makasabot ug wa motuo. O bisan pag nakadungog o nakasabot o wa mo to o wag ya pa na epekto. Nga naman, importante ng tulo mo nagsusulti sa Biblia. So, I do not know, karon pa sa kadungog ng mga grupo hapon, pangutan ako gahapon, sa akong amigo hapon ito nga, dati nga pastor, kasigig na siya inquire na itungod sa mga, about sa mga teaching karon sa mga, mga teaching karon sa mga kasimbahanan. And then, nga nung nihawa ko sa amuang grupo, it is because I found out the false teaching ni creep in sa amuang kasimbahanan o sa among grupo. So ay magpabilin ko din ha. Total iya man pangatubang sa Ginoo. Do naman mi o mga atubang ko sa Ginoo, sila mga atubang sa Ginoo na kung ilang tugutan ang mga false teaching karon mo creep in sa ilahang kasimbahanan, so ilahan na. Pero I have to gitawag og kinahanglan ko mo separate gikan sa ilaha or else parihara gyapon mi. So anong separate ko sa ilaha, it is because ang ilang gospel di gani ka determine unsa nga gospel. Unsay gospel adi gani kay balog asa pakitaon ng gospel. So nga di ta pwede mag-uban lahi gyud lahi na ning inyo ha, murag takda na mo mga dili mao nga mga pamaagis kaluwasan. So I stick mo pabilin ko mo barog ko ani nga gospel. The moment nga ako nang nasabtan nga mao ni ang gospel nga gireveal ngadto kang Pablo, mo gina ang pinaka punto diha. Gospel nga gireveal ni Kristo ngadto kang Pablo. Di itong gospel nga unsa dinha pagkadaghan man yung gospel karon. Nga gipang buhat sa mga tao nga dili mao ang gospel nga naa gisulti sa Biblia. Kasi by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. What unsa nang pasabot ng unless ye have believed in vain? Unless ye have believed in vain. The word vain it speaks of self, flesh, or vanity. So, kung ang imong pagtuon niya na ang imong pagtuon niya na murag unod na kinaugalingon ra na kidagan kay mga tao karon niya unod na lang kinaugalingon na lang dili batong trabaho sa Holy Spirit nga mauni ang gospel kay lahi mga nang conviction sa Holy Spirit nga ipasabot sa imo nga maura na ang gospel, wala na ilain. So the moment nga imong mahibaluan nga maura na ang gospel, barugi. And siya verse 3, for I deliver unto you first of all that which I also received. How? That word. How? There's a question here. How that Christ died for our sins.
The emphasis is how Christ died. Wa man siya naghikog. Wa siya nagsakit. He shed His blood. Why? Because, ingon sa Biblia, without the shedding of blood, there is no remission of sins. And then, He died for our sins. So the purpose, nga nung nagpakamatay si Kristo sa krus, para sa atong mga sala. So ang kamatayon na girefer ni Pablo sa iyang wali is the death of Christ on the cross. Ang iyang pag-shed sa iyang gitawag blood dito sa cross. Tanaw ang wali ni Pedro. Ako rin gitika pa tumilabay nga sandi, pero ako balikon og tanaw. Nganong lahi ang giwali ni Pedro? Tanaw ra gud. Acts chapter 3. He never refers sa gitawag cross or sa death of Christ, sa gished niya nga blood as mooy mo remit sa sin sa mga Israelites people. Now, he is preaching to the Jew, to the Jewish people. Ang iyang wali diri is to the Jewish people. In verse number 19, Acts 3:19, yung dia, repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out. So, unsa nang iparepent diya ni Pedro nga kasaypanan? Nasa verse 14 and 15. He denied the Holy One, usa. He desired a murderer to be granted unto you, and ye killed the Prince of Life. So, manay gusto iparepent ni Pedro sa iyang wali. Pero yun sa diya, repent ye therefore and be converted. Now remember he is preaching about this kingdom. Nagwali siya nga ang sulod sa iyang utok kining kingdom. Tanawa. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out. When? Ang pangutana, when? Sumpay na diha. When the times of repressing shall come from the presence of the Lord. Kanos aman ang times of repressing nga gisulti niya. Verse 20, and He shall send Jesus Christ, which before was preached unto you. So makita nimong duha ka coming diha ni Kristo. He shall send Jesus, future. Pero yung diha sa sunod, which before was preached unto you. But pasabot, niabot na dati. Pero padala pagbalik. So that speaks of the second coming, sa gitawag og Armageddon. So that gitawag repressing of time, when the repressing of times is all about Armageddon. So this is rapture. Iyon si Pedro, marimit ang inyong mga sins kung moabot ni nga panahon when the time of repressing shall come. So, he is not referring to the cross. In verse 21, whom the heavens must receive until the times of restitution. The times of restitution, ma-restore ang tanang butang ba? In this kingdom age, ma-restore ang tanan. Sa time sa kitog kingdom age, the time of restitution of all things, which God hath spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began. So, kini nga mensahe, it is very well known. Kahibalo ang mga gagmayng Hudiyo ani, gikan sa bata, padulong sa dagko, kahibalo ang mga Hudiyo aning about aning kingdom. Kaya nga naman, which the holy prophets spake, which God hath spoken by the mouth of all His holy prophets, which the world began. But pasabot, kaniadto pa, hangtod silang panahon, mauna na ang ilang topiko. Mauna ni ang topiko nila kingdom. Promise na gikan dinhi, padulong din na, gi-prophesied, gi-preach ang maong kingdom, hangtod nga gi-postpone ang kingdom, nga naman, so ilang rejection. So ang kingdom nahimong future. Pero ang wali ni Pedro isya kini, kay balo na ang mga gagmayng mga Hudiyo ani padulong sa mga dagko, kay balo about ani nga kingdom. Pero kini ingon si Pablo, kept secret since the world began. Kini, church age, the body of Christ, wala sila kay balo ana. So that's why, ingon si Pedro, the time of repressing shall come, that will be the time ng ilang mga kasalanan, i-purge Ginoo, i-remit sa Ginoo. Sulahi ang wali ni Pedro,
kaysa wali ni Pablo. Sa first nga nagbali si Pedro ha, sa iyang nag-start siya sa iyang earthly ministry. Pero sa diyang nag-abot sila ni Pablo sa Acts chapter 15, dito gi-reveal ni Pablo ang maong gospel kang Pedro. Mao ni ang gospel nga gi-reveal sa kuwas Ginoo. Og ingon si Pedro, now we know. Nganong kay balos Pedro ni ana kay naay panahon sa iyang kinabuhi pod. Acts chapter 10 nagwali siya Gentile nga people. Wa pa siya kay balog, wa pa siya kahuman og wali, nagyaw-yaw pa lang siya. Ni kalit ra magsulod ang Holy Spirit sa mga tao, naminaw. Tingala siya nganong niingon ana nga sa ila di man naingon ana. Kinahanglan pa sila nga magbabautismo og dili bautismo, laying of hands. Daghan og mga ug sa dagag borloloy sa ilang panahon nga usab kadawat sa Holy Spirit, pero sa diyang nagwali siya sa Gentile people, wa pa siya kahuman og wali, ditsog sulod ang Holy Spirit. Nga naman nakita man sa Holy Spirit ang ilang pagtuo. So mo na pagsulti ni Pablo about sa gitawag og gospel nga gi-reveal sa Ginoo sa iya, mao man ni tabo sa kuha, pero sa iyang mind dili klaro. Nag-wonder siya nga anong ingon ato. Pero gi-confirm si Pablo ang nag-confirm, mao na ang gospel nga gi-reveal sa kuha sa Ginoo. Nga everyone, matag usa, mahudiyo man o dili hudiyo, hintil parehas lang, mas-save sila by the grace of God. So mo na ang gospel sa atong panahon karon. So ang gospel na himong gituwag, mo na first resurrection. Jesus Christ was resurrected. Aron ang gospel mahimong kompleto sa atong himduman. Diri si Kristo na gilubong siya. He was resurrected. And he went to heaven. So sa diyang na-resurrect si Kristo Jesus, miadto siya sa langit. So this is the first resurrection nga tumakita sa Biblia. The moment nga siya namatay to sa cross, and he was buried, iyahang lawas gilubong, then he rose again. Pero even sa iyang paglubong, naa pa siya ministry. Sa 3 days and 3 nights, naa siya ministry nga gihimo sa lower parts of the earth, dito sa hell. Naa siya ministry gihimo dito. Ano sa iyang gihimo? This gospel has been preached didtong dapita. So ang unang nakadungog sa gospel, this gospel, kadtong mga ikaduha to makita karon ng mga tao, sila'y unang nakadungog. Wa pa ta kadungog, sila nakadungog. Ngano man kinahanglan silang makadungog sa gospel. Usab. Okay, unay nindot kay ang sequence sa Biblia. Unang daghang kayong mga debate, daghang kayong mga argumento karon giyon sa pag-save sa mga Hudyo sa unang panahon. Uban ang mga covenant theology, faith alone. Gikan dito sa Genesis padulong dito sa katapusan, faith alone. Ang yumbot yun sa pag-study sa Biblia, anong faith alone raman. Gani distribution ato na makita diri unya karon di gid faith alone. Ha? Dire di gyapon faith alone ato sa makita. Pero man siya kining gihimo ni Kristo Jesus kabanhaw niya para nakompleto ang maayong balita nga para diri sa church period. Ato tagad pagtaga ni ikaduha asa nga panahon apit na alas 11, number 1 pa ta. Number 2. Yan na ko elaborate pag-ayo kay basig ato rin yung makuha ni sa isahon. Susunod. Number 2, Old Testament sense. Muna akong ingon ka ganina. Matthew chapter 27. Sa book of Matthew chapter 27. Verse 52. Matthew 27. Verse 52, akong basahon diri, verse number 50. Jesus
Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost, and behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent. Verse 52, and the graves were opened, and many bodies of the saints which slept arose. Verse 53, and came out of the graves after His resurrection. So in other words, nagsunod sila sa kang Kristo. After His resurrection, this Old Testament saints was resurrected. Okay. O, were resurrected. Ato makita dito. Ang sama day ang panghitabo sa unang panahon. Dito sa hell, kang gitawag og hell, dako maning hell man lang isa ka na anay gold fix. Amot og yung sa impyerno ato lang imagination lang nato ni. Dinhi ang gitawag og Abraham's bosom. So we call it paradise. But Abraham's bosom. Kini mo ning gitawag og torments, place of torments. So the Old Testament saints nang lisod kay itawag sa ilaha nga they were saved because they were not saved just like us. Ang nindot diya siro nga term, they were safe. Nga naman. Pag mingon kay tag save, meaning padulong ta dito. Pero sila lahi. Dito sila padulong sa every time nga mamatay sila, diri sila padulong. Kung naa sila blood atonement nga gitawag og animal's blood. Old Testament na siya. They must have a mark or a covering. Ang tao sa unang panahon pag walay covering sa animal's blood, dili kaadto dinha padulong dito sa impyerno. Mo ni ang impyerno dinhi. So diha sila padulong pag wala sila, wicked sila, wa sila gasunod, sige tawag wa sila ang ilang pagtuo ba, way buhat nga kauban, padulong sila dito. And kinahanglan sila covering sa ilahang kaugalingon, animal's blood. Kung naa sila animal's blood, naka-offer sila animal's blood sa ilang pagkamakasala sila, nakasala sila, nag-offer sila blood, sacrifice, munang naay mga tabernacle sa una din ha. Ato parang tunan sa sunod ang 7 tabernacles, na tabernacle sa unang panahon, ay dito sila mag-offer sa ilahang sacrificial lamb or anything nga dunay blood para ilahang kalag dito padulong sa paradise or Abraham's bosom. So the moment nga si Kristo namatay siya 3 days and 3 nights, dito siya aning napita aron muwali siya sa gospel. So kini mga tawhana di ay sila ang unang nakadungog sa gospel. Mga tao diya. He preached to them the gospel. 1 Peter chapter 4, iyon diya. Verse 1, iyon diya. For as much then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind. For he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin. In verse number 5, who shall give account to him that is ready to judge the quick and the dead? So, natin sigutan tumilabay judgment. Nas Kristo ang atuang judge. Who shall give account to him that is ready to judge the quick and the dead? For this cause, yun diya, was the gospel preached also to them that are dead. Oh, tanawa ra gud na. The gospel was preached also to them that are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the spirit. Now, sa dihang si Kristo namatay, 3 days and 3 nights dito siya sa gitawag og hell. He went to hell. Yung sa Bible, Acts chapter 3 or chapter 4 man siguro.
He went down to hell to preach the spirits in prison. And one of the recipients is these people nga naa sa paradise. He preached to them the gospel. It is finished. Nga naman, because the only thing nga maghatag og eternal salvation is the blood of Christ. Although they were covered by the animal's blood, pero kini nga blood, animal's blood, ingon pa sa Hebrews, cannot take away sins. Only covers sins. So kining mga tawhana, they were safe sa diyang naa sila sa paradise. But the moment kasi Kristo namatay, giula iyang dugo, niadto siya dito sa mong dapit aron sa pagwali sa gospel ngadto sa ilaha, and after sa iyang pagwali diha, pag-resurrect sa ilaha, na-resurrect pod ang mga tao nga naa ni dapita. So kining gitawag ikaduhang resurrection, Old Testament saints padulong dito sa langit. Mo na sequence sa nahitabo sa ministry ni Kristo Jesus. So Old Testament saints, Matthew chapter 27, ito makita nga dunay mga taong na resurrect after sa resurrection ni Jesus Christ. So, di na ako na-elaborate pag-ayo, wala tayo time, gamay na itong time, taas pa kayo itong panahon, atas pa kayo itong i-discuss. Then, gani, nagwali pa siya mga spirits in prison, itong mga false angels nga na in chain, iya patong gantuan ito. I conquer sin, I conquer death. Wala na luna ang kamatayon karon nga naman, gidaog na ni Kristo ang kamatayon ito sa krus sa Kalbaryo.